Habang nahihirapan ang ating bida sa kanyang kalagayan, lumipad naman ang ikalabing isang demigod sa ere para sabihin kay Chinsu na napakahinang nilalang niya. Bumaba na din ito para tuluyan ang paslangin ng ating bida, at sabi din ito na mawawala ng araw siya ngayon. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang ngumisi ang ating bida, dahil umarte lamang ito sa kanyang pinaggagawa para paasahin ang ikalabing isang demigod. Nagulantang naman ang ikalabing isang demigod dahil hindi niya nga raw inaasaan na makakaya ng ating bida ang kanyang Dragon Source Holy Sword. Naghanda naman ang ating bida sa pamamagitan ng kanyang Spirit Pearl sa kanyang taas, at wika nito sa ikalabing isang demigod na oras ng araw niya para ipakita sa kanya ang kanyang tunay na lakas. Kasabay din nun, dali-dali naman umatake ang ating bida sa ikalabing isang demigod. Hindi na ito naiwasan ng ikalabing isang demigod kaya tumalsik naman ito habang nagsusuka ito ng dugo sa natanggap nitong pinsala sa ating bida. Bago ito bumagsak sa sahig, nakabuelo naman ito para hindi ito tuluyan na bumagsak. Sabi niya tulad ng inaasahan niya, ito nga raw ay kayamanan ni Master Wu dahil ang lakas ng atake ng Spirit Pearl ay talagang napakalakas. Sabi din niya habang naghahanda na ito, gayunpaman, ang pag-asa sa mga panlabas na puwersa ay hindi kahanga-hanga, dapat ay naubos niya na ang karamihan sa espiritual na enerhiya na nakaimbak sa Spirit Pearl. Sumigaw din ito, kaya ngayon mapapaslang ng araw ang ating bida sa kanyang Dragon Source Holy Sword. Ngunit sa kadaldalan nito, nagulat naman ito dahil bigla na lamang umatake ang ating bida sa kanya. Kaya sa pangalawang pagkakataon, buong-buo niya naman sinalo ang atake ni Chinsu. Napaluhod naman ang ikalabing isang demigod sa kanyang natanggap nitong pinsala, habang sinasabi niya kay Chinsu, ang Spirit Pearl na yun ay wala nang natitirang espiritual na enerhiya, at saan nga raw kumuha ng napakaraming espiritual na enerhiya si Chinsu sa kanyang Spirit Pearl. Pinuntahan naman ng ating bida ang ikalabing isang demigod, habang nagtatanong ito na kung ano nga raw ang ibabayad nito kapalit ng kanyang sariling buhay. Natatakot naman na nagsaad ang ikalabing isang demigod sa ating bida na hindi nga raw ito naniniwala sa ating bida, dahil hindi niya nga raw magagawang paslangin siya sa Yaochi Festival na ito. Sinabi naman ng ating bida sa ikalabing isang demigod, na maniwala ka o hindi dudurugin niya nga raw ito. Wika ng ikalabing isang demigod na ibibigay niya nga raw ang kanyang Dragon Source Holy Sword para hindi na siya tuluyan na paslangin ng ating bida. Sumang-ayon naman dito si Chinsu, kaya dali-dali naman niya itong kinuha. Sabi ni Chinsu habang pinagmamasdan niya ang Dragon Source Holy Sword, ang mga banal na artifact ay bihira sa mundo, at ang mga pinagpala ng tunay na dragon ay mas natatangi pa, kaya tinatanggap niya nga raw ito. Kasabay nun, nilagay niya ang Dragon Source Holy Sword sa kanyang Spirit Pearl. Nagsalita ang ikalabing isang demigod sa ating bida, ang espiritual na kapangyarihan ng Spirit Pearl na yun ay mauubos, at sana wag niya nga raw pabayaan ang kanyang Dragon Source Holy Sword, kaya umalis na ito, ngunit pinigilan naman siya ng ating bida, para sabihin dito na gusto niya nga raw ang kanyang banal na kagamitan. Napalingon naman na nagagalit ang ikalabing isang demigod na imposible nga raw ang hinihingi kapalit ni Chinsu sa kanya. Wala naman pakialam ang ating bida sa sinasabi nito sa kanya, dahil wala nga raw ang imposible sa kanya, at kung ayaw niya nga raw sundin ang kanyang gusto papaslangin niya nga raw ito. Kasabay nun, tinaas na ng ating bida ang kanyang Spirit Pearl para maghanda na itong umatake sa ikalabing isang demigod. Sa ginawa ng ating bida, bigla na lamang napamura ang hangal sa kanyang sitwasyon, magsasalita pa sana ito, nang biglang nagkaroon na dito ng napakalakas na pagsabog. Hindi naman tinuluyan ng ating bida ang ikalabing isang demigod, kaya nagkaroon lamang dito ng usok sa kapaligiran. Napasuntok ang ikalabing isang demigod sa pader, habang sinasabi niya sa ating bida na lalabanin niya nga raw ito hanggang kamatayan. Kaya dali-dali naman itong pumunta sa lokasyon ng ating bida, ngunit sa ginawa ng hangal tinawanan lamang siya ni Chinsu dahil naghahanap lamang ito ng kanyang kamatayan. Ginamit na ni Chinsu ang kanyang Dragon Elephant Jail Power kaya nag-anyong aurang elepante ang kanyang aura, at dahil doon inatake na niya ang ikalabing isang demigod sa sikmura nito. Kaya tumalsik naman ito pababa at nagkaroon din ng pagsabog. Pagkatapos ng ginawa ng ating bida sa ikalabing isang demigod napasukan naman ito ng dugo sa natanggap nitong pinsala sa kanyang katawan.
Pinuntahan ni Qin Shu ang ika-11 demigod at sinabihan niya ito na ibigay ng araw niya ang kanyang banal na token, at kung hindi, hindi ng araw siya magdadalawang isip na patayin na ito. Wala nang nagawa ang ika-11 demigod kundi ang ibigay ang banal na token sa kanya, at nakiusap din ito sa ating bida na huwag niyang araw siyang patayin. Nakuha na ni Qin Shu ang banal na token, kaya umalis na ito at sinabihan niya din ang ika-11 demigod na magkita na lamang sila ulit. Sa nangyari sa ika-11 demigod nang galaitin naman ito sa galit dahil hindi niya nga raw matanggap na natalo siya sa ating bida ng ganun-ganun lang. Makalipas ang ilang sandali, dumating naman dito ang ika-7 demigod, at sinabi niya sa ika-11 demigod na magandang araw ang napanood nitong laban, at hindi niya nga raw inaasahan na matatalo siya ng ating bida. Wika din nito ang ika-18 demigod na si Qin Shu ay palaging isang walang silbi. Ngunit talagang natalo niya ang ika-11 demigod na si Duan Jinfeng. Sinabihan niya din ito na maling taong araw ang kinalaban nito. Sabi ng ika-11 demigod na kung nandito ba ito para pagtawanan lamang siya sa kanyang sitwasyon. Sinagot naman ito ng ika-7 demigod na mali nga raw ang iniisip nito sa kanya, dahil hindi naman ganon kasama ang kanilang pinagsamahan. Nagpasalamat naman dito ang ika-11 demigod sa ika-7 demigod dahil pumunta nga raw ito para tulungan siya. Ngunit ang sagot lamang ng ika-7 demigod na mali nga raw ang inaakala ng ika-11 demigod na hindi nga raw siya pumunta dito para tulungan siya. Magsasalita pa sana ang ika-11 demigod, nang biglang tinutok ng ika-7 demigod ang kanyang kamay na may chi, at bigla niya na lamang inatake ang ika-11 demigod sa kanyang dibdib. Sa ginawa ng ika-7 demigod sa ika-11 demigod na butas naman ang dibdib nito. Hindi naman makapaniwala dito ang ika-11 demigod, dahil hindi niya nga raw inaasahan na mawawala na siya ng buhay ngayon, at bago ito bawian ang buhay nasabi pa niya ang pangalan ng ika-7 demigod na si Zai Jingtian. Pagkatapos paslangin ni Zai Jingtian ang ika-11 demigod pinunasan naman niya ang kanyang kamay na may dugo, at sabi din ito na gusto niya nga raw maghasik ng gulo. At ngayon na ang ika-18 demigod na si Qin Shu ay muling nabuhay, mas magulo, mas mabuti, pagkatapos niyang mamatay, tiyak na ang sisi ay mapapasa kay Qin Shu, at lalo pa nga raw magiging kawili-wili ang mga magaganap. Sabi din nito sa ika-11 demigod na wala ng buhay, na nakalimutan niya nga raw sabihin sa kanya, pinatay ni Qin Shu ang iyong katulong na si Zhang Quan, pero siya pala ay ang kanyang alagad para pagmasdan ka sa lahat ng iyong galaw. Dagdag din niya sa katunayan, palagi siyang kanyang ahente sa kanilang organisasyon, at siya rin ang pumatay kay Qin Shu ayon sa kanyang mga utos, at namatay ito sa pamamagitan ng pagbibigay niya dito ng lason. Kasabay noon, umalis na ito habang sinasabi niya, na kailan niya nga raw mapapatay ang ating bida dahil masyado na nga raw siyang naiinip. Sa kabilang banda, iniwan pala ni Qin Shu ang kanyang spirit pearl sa taas para makita niya lahat ng pangyayari, tulad ng pagpatay ng ika-7 demigod sa ika-11 demigod. Maya-maya pabalik na ang spirit pearl sa ating bida, naramdaman naman ito ni Qin Shu kaya lumingon naman ito para kunin ang kanyang spirit pearl. Wika din niya habang kinukuha na niya ang spirit pearl na yun ay hindi isang karaniwang kayamanan, ang tahimik nitong pagmamanman ay nagtatago ng lahat ng bakas, at walang makakahanap nito. Sinuri naman ni Qin Shu ang spirit pearl para malaman niya kung sino nga raw ang nagmamasid sa kanya. Nakita naman ng ating bida ang ika-7 demigod sa spirit pearl na ito nga raw ay ang salarin sa lahat ng pangyayari, at palagi siyang nananatiling tahimik, na napaka hindi pangkaraniwan. Malilipat ang eksena sa Yuhua Temple, makikita natin ang lahat ng core ng mga demigod, at makikita din natin ang core ng ika-11 demigod ay tuluyan na itong nasira at sumabog na katunayan na namatay na talaga ito. Pagkatapos nito, nagulat naman si Master Wu kaya dali-dali naman itong pumunta sa mga core ng lahat ng demigod, wika nito habang pinagmamasdan niya ang mga core. Ang core ng ika-11 demigod ay nabasag na, at patay na nga raw ang Sun God ng pamilya Duan. Seryoso din sinabi ni Master Wu na ngayon na nga raw magsisimula ang tunay na laban sa lahat ng anak ng mga demigod. Bumalik na ang eksena sa ating bida habang dumating na din dito si Taba kasama si Bai Zuo. Nagtanong si Qin Shu kay Bai Zuo na kung saan nga raw ito nagpunta. Sinagot naman ito ni Bai Zuo habang nakatakip na ang mukha niya ng pulang tela, na nagsaya lamang siya sa ibang lugar ng Yaoqi Festival.
Nagtanong din si Qin Shu na kung bakit nga raw nakasuot ng pulang tela si Bai Zuo sa kanyang pagmumukha. Pinaliwanag naman ito ni Bai Zuo habang umaarte itong maganda, ang suot niya nga raw ay nakakadagdag ng kanyang kagandahan. Wala naman nasabi dito ang ating bida, kaya lumingon na lamang ito habang kinakamot niya ang kanyang ulo. Maya-maya, malilipat na ang eksena sa Yaoqi Hall. Sabi ni Taba sa ating bida, kakatanggap niya lang ng impormasyon sa Yaoqi Festival na ito, bukod sa pagtikim ng maalamat na Yaoqi, magkakaroon din ng maswerteng mananalo sa Yaoqi Festival, dahil ang mananalo sa kompetisyon ay magkakaroon din ng maswerteng tao na maliligo kasama ang Yaoqi Saintess sa Spirit Pool. Sa mga narinig ng ating bida nagulat naman ito, kaya gumana na naman ang pagiging manyakol nito at naglaway din ito dahil iba ang iniisip nito kay Yuer. Sinabihan naman siya ni Taba na mali nga raw ang iniisip ng ating bida, dahil ito ay talagang isang tradisyon ng Yaoqi, at bawat henerasyon ng mga dalagang Yaoqi ay nagiging ganap na isang dalaga at pumipili sila ng isang talentadong lalaki upang sabay-sabay na mabanyagan sa Spirit Pool, dahil ang mga banal na elemento ng tubig sa Spirit Pool ay labis na mahiwaga at kailangang balansehin ng yin at yang. Kaya't kailangan ng mga lalaki at babae na magtulungan sa pagninilay upang mapanatili ang balanse. Matapos mabautismohan ng Wu Fushui, ang Yaoqi Saintess ay sumailalim sa isang pagbabago mula sa loob palabas, na naging labis na nagniningning, ang banal na dalaga ay naging immortal, nakamit ang pinakamataas na kaluwalhatian. Dagdag din ni Taba, ang pagbibinyag na ito ay labis na kapakipakinabang sa santo, at ito rin ay pantay na kapakipakinabang sa lalaking naliligo kasama niya. Bukod pa rito, ito ay hindi maipaliwanag na magpapasaya sa banal na babae. Noong panahong yun, nahulog ang Yaoqi Fairy sa isang alon ng pag-ibig dahil naligo siya kasama ang isang master mula sa Yuhua sect. Sabi din nito dahil dito, ang Yaoqi Festival ay naantala ng daan-daang taon. Sabi ni Qin Shu na naiintindihan niya nga raw ang sinabi ni Taba sa kanya. At alam niya nga raw na may nararamdaman sa kanya si Yuer kaya gagawa nga raw siya ng paraan para makuha ito. Sa kabila ng kanilang pag-uusap, bigla na lamang silang napalingon. Dahil dumating ang ikapitong prinsipe at si Prinsipe Lin, kasama ang mga expert na sinama nila para paslangin ang ating bida. Sabi ni Taba na ang mga dumating nga raw ay hindi mabuting tao, at ang alam niya nga raw ang ikapitong prinsipe ng dinastiyang Buwan ay nagdusa ito ng malaking pagkalugi. At si Prinsipe Lin ng kaharian ng Dragon Elephant, palagi niyang minahal ng labis ang ikasyam na prinsesa, si Xiao Mingyu, at ngayon ang ikasyam na prinsesa ay alila na ng ating bida. Sabi ng ikapitong prinsipe kay Taba na ganap na nga raw itong naging aso ng ika-18 demigod at masyado nga raw itong nakakahiya para sa kanya. Nagtanong si Taba na kung bakit niya nga raw siya pinapahiya ng ganito. Sinagot naman ng ikapitong prinsipe ang katanungan ni Taba sa kanya na gusto niya nga raw putulin ang paa nito. Nanginginig naman si Taba na wag nga raw magbiro ang ikapitong prinsipe ng ganyang pananalita sa kanya. Wika din ni Prinsipe Lin kay Taba, noong dati isa kang imperial na mangangalakal, tapat na ginagawa ang iyong negosyo, at hanggang ngayon ay tinatrato ka pa rin ng kanyang prinsipe na parang aso na marunong sumunod, at dahil pinili niya na nga raw ang panig ng ika-18 demigod, huwag niya nga raw silang sisihin kung sila ay magiging bastos sa kanya. Kaya inutusan na ni Prinsipe Lin ang kanyang mga tauhan na putulin na nga raw nila ang binti ni Taba para mabigyan ito ng parusa, at kung hindi nga raw sila susunod sa kanyang pag-uutos, papatayin niya nga raw ang mga pamilya nila. Dali-dali naman sumang-ayon ng mga tauhan ni Prinsipe Lin habang nagpapalabas sila ng malakas na killing intent na katunayan na desidido na silang sundin si Prinsipe Lin. Tumatawa naman na nagsaad ang ikapitong prinsipe kay Taba na ipapaintindi niya nga raw sa kanya ang kanyang maling desisyon. Nakisali na dito si Qin Shu na kabastusan nga raw ang ginagawa nila sa kanya, dahil walang hiya nga raw sila na pagsabihan nila ang kanyang alalay ng ganito. Nagtanong ang ikapitong prinsipe sa ating bida na kung karapat-dapat bang makialam ang ating bida sa hamak na isang aso lamang. Pinagtanggol naman ng ating bida si Taba, at hinawakan niya din ito na siya nga raw ay tinuturing na niyang isang kapatid, kaya may karapatan nga raw siyang makialam sa kanya. Sa mga sinabi ng ating bida, napaluhan naman ito na parang isang kuting. Nagulantang naman si Qin Shu sa inaasal ni Taba dahil masyado nga raw itong nakakadiri. Sabi ni Prinsipe Lin sa ating bida, ang pakitunguhan ng isang simpleng alipin na parang kapatid,
Tanging ikaw lamang ang makakapagsabi ng mga salitang yon. Sabi ng ikapitong prinsipe na huwag nga raw nilang kalimutan, ang kayamanan ng Yuhua sect ay binili nila, at mag-ingat nga raw ang ating bida sa kanyang sinasabi dahil baka pagtaksilan ka nito. Magpapaliwanag na sana si Taba, nang biglang pinatigil na siya ng ating bida, at sabi din nito wala nga raw siyang pakialam kung ano siya noon, pero nitong mga nakaraang araw, naging tapat at mapagkakatiwalaan siya sa kanya, at nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Sabi ng Prinsipe Li kay Taba, huwag niya nga raw kalimutan na ang iyong pamilya ng mga aso ay isang simpleng pamilya pa rin sa kaharian ng Dragon Elephant. Dinuro niya din ito at bibigyan niya nga raw ito ng isa pang pagkakataon, iwanan niya nga raw ang ating bida at maging aso ng prinsipe, at kung hindi, hanggat nananatili ang iyong pamilya sa kaharian ng Dragon Elephant, hindi mo kailanman mababago ang iyong katayuan bilang isang mapagpakumbabang aso. Sabi din nito habang pinagbabantaan niya si Taba na kung hindi nga raw susunod ito sa kanya ipapadala niya nga raw ang pamilya nito sa 18th floor ng impyerno. Nakikiusap naman dito si Taba na kahit anong halaga, babayaran niya nga raw ito para maligtas ang kanyang pamilya, at sana huwag niya nga raw itong sanang gawin. Sa nakakalokong pagmumukha ng hangal inutusan niya si Taba na lumuhod nga raw ito sa kanya at magmakaawa, gumapang din ito at dilaan ang kanyang mga sapatos, at palalayain niya nga raw ang pamilya nito. Sinabi din ng ikapitong prinsipe kay Taba na gusto niyang mamuhay ng mapayapa, pero kasama niya ang maling tao, dahil ang ika-18 demigod ay walang kapangyarihan, siya ay isang kabiguan, kung susundan niya uto, kahit aso ka, magiging mababang uri siya ng aso. Hindi na nakapagpigil dito si Taba kaya sinabihan niya ang mga hangal na wala nga raw siyang pakialam sa kanilang mga pinagsasabi sa kanya. At kung ilang beses pa nila siyang insultuhin wala nga raw magiging problema sa kanya ito, basta't wag niya nga raw babastusin ang ika-18 demigod sa kanyang harapan, dahil wala nga raw itong karapatan na gawin ito sa kanya. Wika din ng ikapitong prinsipe na wala nga raw itong magagawa sa pagtatanggol niya sa ika-18 demigod, dahil ito ay isang mahinang nilalang lamang. Sa tuloy-tuloy nitong pagmamaliit sa ating bida, bigla na lamang sumulpot si Bai Zuo sa kanyang likuran habang naghahanda na itong hampasin ang ikapitong prinsipe habang naglilisik din ang mga mata nito sa galit, hindi naman ito napansin ng hangal kaya buong-buo niya naman sinalo ang paghampas ni Bai Zuo sa kanyang katawan mula sa sahig.